Kahit lagay mo ng 300 silang mambabatas, 300 elitistang mambabatas na nakawin ang opisina ng pangalawang Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinalal ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag mga kababayan. Ito'y lantarang panluloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na po si Vice President Inday Sara Duterte ang usapin dito. Ang usapin dito, itong napakaliit na grupo ng mga elitistang mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino. At ang ating pruweba, sasagasaan nila, isasantabi, nanakawin, hindi lang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte, nanakawin lang. Higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat i-impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon, mag-uusap mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakinihunin nyo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina, binabandera nung Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan sapagkat bilangin ninyo yung 300 kongresista laban sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binoto ka ng 32 milyong Pilipino, i-impeach ka lang ng 300 elitistang mangbabatas dahil lamang sunod-sunuran sila sa kagustuhan ng Malacanang at ng House Speaker. Huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong nararanasan natin. Sobra-sobra na yung panloloko at panggigipit ninyo sa sambayan ng Pilipino. Kahapon, sinubukan nilang sikilin yung mga vloggers. Sinasabi nila purveyor of fake news. What is fake news? Hindi ba fake news din yung sinabi ng Malacanang simulang-simula pa na nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte dahil wala namang blanco ang GAA? Iyan ang fake news. Wala kaming sinabing may blanco ang GAA. Ang sinabi namin hanggang sa ngayon, hanggang sa Korte Suprema, ang blanco ay yung Bicameral Conference Committee report na ratifikado, aprobado, pirmado at inihain din diyan sa House of Representatives Bills and Index Service. So unang-unang fake news. Pangalawa, fake news daw. Sabi rin ng Malacanang na wala daw blanco yung GAA at nagsisinungaling daw kami. Talagang walang blanco ang GAA, kayo ang sinungaling. Bandang huli, nagtinatanggi na ng Malacanang na wala daw po silang pananagutan kung may bulilyaso itong 2025 GAA. At pangatlong malisyoso at misinformation ng Malacanang, sinabi nila full of malice daw yung ginawa naming pagbabalita at paghahayag sa inyo, sambayan ng Pilipino, itong maanomalya, itong kriminal, itong invalid at unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Yan ang fake news. Kung pinatawag ninyo
kung pinatawag ninyo yung mga vloggers na pinagbintangan ninyo na pogo vloggers, nasa payroll ng mga drug lords, patawag din ninyo yung PCO, yung Presidential Communications Office. Bakit nila unang sinabi na walang blanco sa GAA? Hindi naman blanco ang pinag-uusapan. Bakit nila sinabing nagsisinungaling si Pangulong Duterte? Wala naman kami sinasabing may blanco sa GAA. In fact, we are even very grateful to you for claiming that there is no, and for asserting emphatically that there are no blanks in the GAA. Why? Lumiit na nang lumiit yung ating pag-aaralan at pag-iimbestigahan. Nakafocus na lang ho tayo doon sa defective, illegal, invalid, immoral, and criminal bicameral conference committee report. Salamat sa Malacanang at salamat din doon sa mga mambabatas na umamin. Finally, may blanco yung bicameral conference committee report. Salamat din doon sa napakabilis na magsisinungaling si Stella Kimbo na ministerial duty raw ng Technical Working Group. Hindi o. Antayin po ninyo at ipahatid na po namin yung aming pakiusap at requesting for a copy ng composition kung sino yung bumubuo ng Technical Working Group ng Senado at ng House of Representatives. We are not going to stop in our pursuit for transparency and accountability. And we will not lose our focus, and we will not allow ourselves to be distracted by what Malacanang and the House of Representatives are deliberately doing. Ano po yan? Ilihis yung usapin, ilihis yung balita sa totoong maanumalyang 2025 budget. Kaya nila final itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Uulitin ko mga kababayan ha, kahit lagay mo ng 300 silang mambabatas, 300 elitistang mambabatas na nakawin ang opisina ng pangalawang Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinalal ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag mga kababayan. Ito'y lantarang panluloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na po si Vice President Inday Sara Duterte ang usapin dito. Ang usapin dito, itong napakaliit na grupo ng mga elitistang mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino. At ang ating pruweba, sasagasaan nila, isasantabi, nanakawin, hindi lang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte na nakawin lang ng iilang elitistang kongresista. Protect Vice President Inday Sara, pero higit po riyan, protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fact of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat i-impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pambubudol ng mga tao rito. Pag si Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Hanggang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya, kung hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala nang galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan. But we should not even reach that point. We have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people. Yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte, ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos, mag-ingay, iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pangbubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko, babalik ko lang kayo sa sentro ng mga usapin.
Ito'y ginagawa pantakip dito sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Nagsalita na si Atty. Vic Rodriguez tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nanindigan si Atty. Vic Rodriguez na patuloy ang kanyang suporta sa likod ng mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, maaring isang hakbang ito upang mapagtakpan ang issue tungkol sa BICAM report na kung saan napakaraming blankong item ang tila nagkaroon bigla ng kasagutan. Sa mga nais mapanood ang buong video ni Atty. Vic Rodriguez ay maaari niyong bisitahin ito sa kanyang Facebook page, ang Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat po at ating bantayan ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na araw. Kung kayo ay may mga komento, opinyon, ay ilagay nyo lang po dyan sa comment section at ating talakayin. Muli maraming salamat mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat.